si Elise Hoson o ang tunay na alembong ay lalaking version ay si Kobe Paras. And I just cannot help but wonder if this is an upgrade, a downgrade, and I also am curious about what are the games they are playing. This is Alvin Ignacio, the diva that you love, together with Miss Kumaring Ultra Maldita, Hi, this is Alex and you Brosas. are watching the TT Show, ang taray na talakayan Showbiz Edition. Hindi po ito Playgirl, mas lalong hindi po ito Playboy, at mas lalong hindi ito Penthouse. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang di umanong bagong playmate ni Kobe Paras na itatago natin sa pangalang Elise Hoson. Elise Hoson na ex-jowa ni Makoy de Leon. Makoy de Leon. So Mare, saan galing naman tong chika na ito na si Elise at si Kobe na ay playmates? It's all over social media. Aha. Kasi they were seen daw a couple of times sa BGC. In where exactly in BGC? That is not specified. I read somewhere that they were seen cuddling and holding hands inside a bar at BGC na popular sa mga social at pa-social na mga bata sa kasalukuyan na itatago ko sa pangalang, huwag yung pangalanan ng bar. Oo. Di ba? Kasi baka pumunta sila doon. Oo, baka may pumunta sila doon. Sabi ni Alwin, ang bago chuchu. At living promo pa sa inyo. Oh my Diba? God. So, do you think this is an upgrade for Elise and Kobe? If real, If real, is this an upgrade for Elise? nothing is an upgrade. Okay. Tawag dito, you know why? How can you be, for Elise? For Elise muna. For Elise? Is it an upgrade for her after McCoy? After McCoy? Parang, ano lang naman eh. Para birds of the same feather. Silang dalawa. McCoy and ano? Kobe. Oh. Pero if you will ask me, kung upgrade kay ano naman, Kay Kobe. Kay Kobe, downgrade. Downgrade because? Because his previous relationship was with single lady. Diba? No offense with tawag Elise, diba? Elise. You're not trying to put her down just because she's a mother. No, I'm not. Dun, yun lang ang feeling ko. Diba? Ako naman, Elise, kailangan ba talaga na may bago kang lalaki? Hindi ka ba mabubuhay nang walang lalaki? Parang mas mahirap atang mawalan ng oxygen kaysa mawalan ng lalaki. Don't you want just to focus your energies on rearing your daughter, on establishing better co-parenting rules with McCoy and conditions, kaysa magkaroon agad ng bagong boyfriend na notorious sa pagiging playboy? So, mahilig ka talaga sa lalaking malikot, maharot. Man of the world. Diba? Mahilig ka talaga sa ganon. Diba? Si McCoy kasi, for all the innocence of the face, ay mapaglaro. Ay! Maharot din. Ay! Parang, yun mga type mo, diba? Diba? Ay, ganun ba? Diba? Lalayo pa ba tayo? Hindi naman po ako related kay Kobe. Ha? Hindi nga related kay Kobe, pero ang mga guys na Hindi naman maharot si That's what you think. Diba? Basta sa akin lang, Elise. Kung ito ay totoo, hindi kita huhusgahan. Karapatan mo naman lumigaya. Tama? Kaligayahan mo yan eh. Yeah. Diba? Kapilyahan mo yan. Diba? Pero, naway pinag-isipan mo talagang maigi. If true. Kung ito naman ay haka-haka lang ng mga mabulalaklak ang mga imahinasyon, tumigil na kayo. Hindi kayo nakakatulong kay Elise. Oo. Tsaka hindi, tawag dito,
Baka binibigyan ng chance ni ano na lumigaya siya ni Elise. Baka kasi may nakita siyang maganda kay Kobe, 'di ba? And at the same time si Kobe, kahit na may anak na si Elise, may nakita rin maganda. Elise 'Di naman. ba? After 2 failed relationships, may makikita ka pang maganda kay Kobe. Tanungin na natin si Erica Patornac. Yung anak ni Ina Raimundo. Tanungin na natin si Kailin Alcantara. Kung anong nakita niyang maganda kay Kobe Para. Alam mo naman. At tanungin na rin natin yung isang girl na babaeng maliit. Diba? Sino? Ka-holding hands niya. Pinag-usapan natin dati na inakala natin bago niyang jowa. Oo. Yung meron na raw jowa rin ng iba. Oo. Diba? Kung ganun naka-notorious, Elise, parang you're stereotyping Papa Kobe. I'm not stereotyping because the truth is out there. Anong stereotype doon? Kasi parang pinalalabas mo na siya, babaero siya. Ano matawag mo doon? Lover. Oh, lover. Lover of of women. Lover of women, siya, parang whatsoever. Ang sa akin lang, maraming lalaki, sabi mo nga lagi, there are so many fishes in the ocean. I just don't know how big the fish of Kobe is for every woman to be enamored by him. Bakit? Does size matters? I don't know. Does it matter to you? I'm sure it always matters to you. Don't deny it. No. Ayaw mo sa jutes? No. Oh! No. Kasi parang parang may ka may palik ka, symbol ka yung nagsasalita ka kasi. Oh my God. Di ba? It matters to you, right? No, it doesn't. It doesn't. Hindi ako katulad mo, no? Naku name ako dito. Dukalit ka. Diyos ko. Basta sa akin lang, kung masaya kayo, go. Buhay nyo yan. Sa akin lang, Elise, wag isang araw, harap ka sa camera, makikipag-usap ka kay Boy Abunda, tapos umiiyak ka ulit. Sabihin mo na naman, Tito Boy, nagkamali ako. Sabi lang sa'yo, Tito Boy, lights on or lights off? Ay. Diyos ko. Ewan ko. Ba't napunta doon sa lights on? Siyempre, di ba? Because Kobe is Kobe. Tanong natin kay Kailin at di ba? Kay Patornac. Kung talagang big in Japan, big in Spain, or big in Germany ito. Hungarian ba? So it's a sausage? Aray ko, my God! Di ba? Parang nakakaloka lang na, parang, ewan ko. Parang di ba, parang what's so amusing is that, paano sila nagkakilala? Yes. Kasi parang wala parang namang naman belong to the same circle of friends. Parang, di ba parang, parang si naman, hindi naman Saka parang wala namang imahe si Elise Ewer na pahara-hara sa mga bar, di ba? Tsaka wala siyang party girl image. Oo. Kasi parang ang tingin ko sa kanya, after work, go home na siya, tapos alaga ng anak, di ba? Kaya parang katakataka bigla lang. Nagsusulputan di ba? Mga alam mo naman, Diyos ko, when there's smoke, there's fire. Di ba? Nakasunod kasing nakita niyo si Elise at si Kobe nang magkahawak kamay, kunan nyo na. Videohan nyo na para todong-todo ang resibo. Kasi talaga namang hindi naman lahat ng magkaibigan naghahawak kamay, di ba? Diba? Hindi naman lahat ng kaibigan naghahalikan. Hindi naman lahat ng kaibigan nagaganuno ng ilong. Di ba? Diyos ko, bakit? Kung may mga physical manifestations na mag-jowang inaano mo. Di ba? Kaya ka, para na may resibo. Para ang hirap itanggi. Sabi, nagdidikitan kayo ng labi, friends lang. Magka-holding hands, friends lang. Di ba? Friends lang. Ikaw ba nakipag-holding hands ka sa friends lang? No. Di ba? Pagka holding hands ko na, akin na, no? Ay, ganun ba yun? Hindi ako katulad ng iba-iba dyan. Ang dami ko lang naka-holding hands. Kami na pala ng mga yon. Ang ibig sabihin nun, flirt. Kasi maraming ka-holding hands. Tapos wala naman palang relasyon. Walang label. Parang situationship ang nangyayari. Mahilig mo naman ako sa walang label. Tsaka situationship lang. Yeah. That moment, kayo. Kayo ang nag-aanuhan. Naglalanturan, di ba? Ikaw pa man din. Si Miss Alembong, di ba? My God, di ba? Kati Mora, ikaw ba yan? Ay, Lolita Gutierrez. Di ba? Alembong. Ay, hindi niyo kakilala ni Lolita Gutierrez. Explain po namin. Si Lolita Gutierrez po ay contemporary ni Nina Blanca sa LBN. Pareho silang mga
unang gineer towards comedy movies, di ba? And Lita Gutierrez's most iconic movie during the heydays of the Philippine cinema golden years ay Alembong. Tumatak po talaga sa kanya yon. Hindi ba? So kung bakit po siya napasok sa conversation namin ngayon, parang gusto mo ba namin sabihin na Alembong si Elise si Elise Hoson o ang tunay na Alembong ay lalaking version ay si Kobe Paras. Whatever. Whatsoever. So, let's just hope this relationship becomes a real relationship or kung hindi man, well, there is still more fun in the Philippines. Tsaka baka gusto niya i-remake yung Gusto Ko Lang Lumigaya. Yes. O kaya Ligayang Tawag Mo Sa Akin. Charot! Di ba? And on that note, this is Alvin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kamaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching the Hitty Show, ang taray na talaking showbiz edition.